Sandali, Ate Marisa. Narciso Olalo, September 15, 2025. Mensahe ng Diyos. Habang pinapanood ko ang isang pamilya na may tatlong anak, ang isa ay nasa 10 years, ang isa naman nasa 7 years old, at ang isa ay nasa 3 years old. Pinagmasdan ko sila nasa isang bahay na inaalagaan ng kabataan nilang kapatid. Nilagay nila ito sa isang crave na bukas ang isang side at nakahanging ito sa malalim na akala mo'y nasa bangin. Sa takot ko, dali-dali akong pumunta sa baba para saluin ko ito kung sakaling mahulog. Gawa ng konting usog lang, mahuhulog na ang bata. Gawa ng walang harang ang kabilang side sa pinaglalagyan nito. Nagbago ang senaryo, pinapanood ko ang tatlong tao na nakatayo at sa harapan nila may apat na malapad na papel. Nakatayo akala mo'y isang malaking drum. Ang tatlo ay may pagkapula ang kulay at ang isa kulay puting-puti. Pinagmasdan ko ito, napansin ko na ang tatlong tao, isang babae at dalawang lalaki, may hawak sila ng mga bagay. Akala mo mga libro at ako naman may hawak din na parang libro din. Pero magkaiba-iba ang hubog nito. Ganon din sa akin ay naiiba din doon sa kanila. Naririnig ko ang sabi ng Diyos, Ama, kailangan itulak ninyo ang malaking rule na yan habang hawak ninyo ang mga bagay na nasa kamay ninyo. Sa pagkakarinig ko, naisip ko, paano ko itulak sa big na yun at may hawak pa ako na umpisa na sila magtulak at ako ang nasa huli. Kaya kanya ng diskarte kung paano mo itulak habang may hawak kang mga bagay sa kamay mo. Napalingon ako sa kanan. Tila may mga pintuan, naisip ko, baka doon kami pupunta. Pero ang sabi ng Diyos, doon ninyo dalhin sa dulo at may pintuan doon. Nagpatuloy kami sa patulak. Hirap na hirap sila sa pagtulak. Pero ako, parang napakadali lang. Gamit ko ang kamay at dalawang paa ko. Hanggang sa dumating ang papel, hanggang dumating kami sa dulo, bawat naunang dumating sa dulo, sa may pintuan, itumba mo ang nakarol na malaking papel o irol mo ang sarili mo at ipasok mo sa pintuan. Kitang-kita ko sa dalawa kong mata, yun ang ginagawa nila. Kaya noong ako na, irol ko na ang sarili ko, ang sabi ng boses ng Diyos, hindi mo pa oras at panahon at hindi sa pintuan na yan. Marami ka pang gagawin sa buhay. Darating at darating ang tamang oras para sa iyo, ang salita ng Diyos. Nagbago ang senaryo. Nakatayo ako sa harapan ng maraming tao. May mga kababaihan at kalalakihan at may kabataan. Sa tabi ko may isang napakalaking big screen. Akala mo nasa loob ako ng isang sinihan. Nakikita ko ang ibang-ibang bagay na sa paligid nito. Sa kabilang side naman, may mga patong-patong na bilog na mga bagay. At may isang bilog din na akala mo ay isang buwan na kulay dilaw. Pinagmasdan ko ang buong screen. Samot-saring mga bagay na alam ko hindi ito gawa ng tao. Nakita ko din ang maraming bagay na kumikinang-kinang at may isang malaking bilog na bagay na kulay blue na may halong dot-dot na may malaki at maliliit na tuldok. Bigla akong nagulat na biglang nawala ang liwanag. Dumilim ang paligid. Sabay narinig ko ang boses ng Diyos, Ama. Ang sabi, ipaliwanag mo sa mga tao kung paano ko ginawa ang mundo at kung anong meron ang tao ngayon. Sa pagkakarinig ko, naisip ko, paano ko gawin yon na napakadilim naman? Sabi ng boses, sundan mo lang ako kung anong sasabihin ko sa iyo para maipaliwanag mo na malinaw dahil wala kahit sino ang nakakaalam ng lahat kung hindi ang Diyos lamang. Bigla ito nagkaroon ng liwanag. Nakita ko ang mga tao sa paligid. Sandali. Nakita ko ang mga tao sa
paligid ko at lumiwanag na rin ang malaking screen. Ang sabi ng Diyos, lumapit ka sa malaking screen at ituro mo sa isa kung paano nag-umpisa ang lahat. Sundan mo ako habang makikinig ang mga tao, nasa harapan mo. Sabi ng Diyos, imagine ninyo na madilim na, wala kayong nakikita. Pagdilat ng mga mata ninyo, nakikita ninyo ang mga bagay na hindi magagawa ng tao. Una, ginawa ng Diyos ang mundo. Yung makikita ninyo ang bilog na kulay blue at ang dot o tuldok, nakikita ninyo yon ay ang kalupaan at kapundukan. Malaki kasi ang tubig kumpara sa tubig. Kaya dot lang o tuldok ang makikita ninyo. Sabay, pagturo ko sa kamay, kung ano ang nasa big screen, nagpatuloy ang boses ng Diyos at sinusundan ko ito. Ang sabi, ginawa ng Diyos ang mundo, kasunod ang araw at buwan para siya ang nagbigay ng liwanag nito. Nakasama ang mga bituin, yung nakikita ninyo, ang mga kumikinang-kinang sa paligid, ang nakikita ninyo na nagpatong-patong na mga bilog sa ilang ng bilog na dila na siya ang buwan. Ito ay ang mga iba't ibang mga bagay. Yun naglikha ng Diyos. Kasama ang tao, nasa paligid mo ngayon. Sa kabuuhan, ito ang mundo. Ang ibabaw nito, nandito ang paraiso at ang ilalim sa nakikita ninyo, mundo, nandito ang impyerno. Sa pagkakatapos mong ipaliwanag ang lahat, tanungin mo ang mga tao kung paano mo na ipaliwanag ang lahat mula umpisa hanggang sa ginagawa mo kung walang Diyos ang nagabay sa iyo. Kung ako ang tunay na buhay ng isang tao, kung paano ito nabubuhay at may buhay ng mga buhay at may buhay sa kabilang buhay, yun din ang sinasabi ko sa mga tao. Habang nagsalita ako, naisip ko na dapat mag-record ako. Biglang tumawag si MJ, ang anak ko. Ang sabi, Papa, mag-record ba ako? Sumagot ako, oo anak, para maiparinig natin sa mga tao. Sabay nagising ako, ang mensahe ng Diyos. Ang paliwanag ko nito, gagawin ko kung may Zoom na gagawin sa araw ng linggo. Abangan ninyo. See you soon. Ayun. Mahaba, ano? Sino kaya pwede magpaliwanag para makapahinga man lang ako? Ha? Sabi ni Jesus, Brother Nurse, ikaw magpaliwanag sa amin. Kaya maghintay kami. Oo nga. Ako naman maridali niya eh. Kasi hindi naman, di ba? Dapat nakainom tayo nito para magandang paliwanag. Sabayan ng kinilaw na. Ha? Mhm. Ha? Ano, kilaw tayo. Oh. May kinilaw ako. Lami, Brother Nars, lami na, tagay. Ayan. Yan mo akong baso ng be. Saka yung ko. Ay, yung baso. Saka may coke doon sa rip. Saka baso. Kasi parang wala akong kondisyon magpaliwanag eh. Kaya ito muna tayo. Hindi makita. Boy. Black label yan, boy, oh. Ang painit. Original yan. Tagay. Namnamin mo yan, boy. Oh, wala na dito, sir. Wala dito. Red Rose na dito. Wala talaga dyan kasi nandito eh. Amoy gasolina na, master. Ha? Amoy Ang gasolina. sila Munay sa gwapo ikaligo, Mir. Lalo na pag buwag ganda. Pagdala, sir Nars, humorit ka. Ha? Dili ko ganahan na, master. Kaya wala diha. Ipalitan natin ito pa, Mir. Tuba na ni Paris naman ginilaw ng git. Bapo sa ba kay ayos sa Pahinga muna tayo kasi nahaba yan eh. Para painit ba?
Sarap yan, no? Ice, tapos kalamansi. Aga. Parang tequila. So, laway ni GR, oh. Saluin mo, GR. Lagay mo Kinilaw ra tasa. Kuya Nars, kinilaw. Ha? Kinilaw ra. May kinilo doon na ka. Yung tuna. Oh, dalawa yun. Klaseng kinilaw. Yung lalaki ito kasi yung tuna. Yung tuna. Ganun talaga, fisherman eh. Fisherman. Kayo, patulong-tulong, patalbong-talbong sa kumot. Pagka gising ninyo, wala, manghimuta lang kayo. Ako, maaga pa nasa dagat na. Kaya pag uwi ko, may kinilaw. Ganun lang yun. Di ba? Habang nabubuhay tayo, kailan tayo kumayod para kumita at mabuhay. Di yung nakatunganga tayo. Tapos, hihiling tayo sa Diyos. Panginoon, bigyan mo ako. So ako siguro ang Diyos, pag napiuha siguro. Talaga, hihingi ka na nakaupo ka lang dyan. Di ba? Kasi ganun ang tao eh. Ay, dito na, ito yung kalakita. Ano sa mo? Kalakita to. Nandiyan dyan sa, yung bawal na kalaki. Nandiyan pa rin. Ito, ano mo, sabi mo. Isa na kayo makinilaw namin dito. Dalawa-dalawa. Sabi siguro nila. Wala kaya itong nagsusobra ito. Manghihingit pa ng kinilaw. Ganun talaga. Pusil, idiga mo yun sa'yo. Shot na shot. O sino magpaliwanag nun? Ang haba nun ah. Meron tayong 84, oh. O, laway ni Jonah, oh. John. Ayaw niya kasi mamingwit eh. Walang mag-volunteer. Ha? Wala, apat na senaryo. Ba't sinaryo? Ano yun eh? Pinagsama-sama talaga yun. Parang ano yun eh. Alam mo ba yung sinasummarize lahat? Hmm. Yun eh. So yung Miss K, slide mo, Miss K? First screen ko? Ay, hindi, yung slide ba, di ba nakaano yun? May ano doon, screenshot. Oh, sure, yeah. Ang yun yung haba, oh.
Ikaw na. Ah, tinipon ako. Kaya sabi na, dati ka naman sipunin eh. So, ito, ano kasi ito? Sinasummarize ng Diyos to. Ah, mula umpisa, ang ibig sabihin ng Diyos dito, yung kabataan, kumbaga, ito yung edad nitong bata, 7 years old, 3 years old, ganun. Di ba? Di ba nasa paniniwala ko at nasa mensahe ng Diyos na ang bata below 10 years old, ang paniniwala na sa magulang. Above ng 10 years old, so 11 pataas. So, sariling paniniwala ng isang tao yan na sinasabi natin. Kaya mula noon, ang edad ng isang tao, yan na nakasalalay ang kaligtasan niya habang nabubuhay. So, ano ang kaligtasan na sinasabi na ng Diyos? Kung ano ang ginagawa ng isang tao? Yung yung nakasulat diyan na malaking papel na roll, ibig sabihin, yung nakabalot, ibig sabihin yan, yun yung ah, kung ano ang ginawa ng isang tao. Yan ang sinatawag na yun yung nakabalot sa buhay ng isang tao. Kung ano ang ah, ginawa ng tao na habang nabubuhay. So diyan nagbabase ang Diyos kung nasaan ka nararapat. Kung baga, sa libro, doon nakasulat kung ano ang ginagawa ng isang tao. Yun yung ah, role na yan. Kung nakita ninyo yung nakaroll nung babae lalaki nga pumasok sa pintuan, ibig sabihin, andun yung pintuan sa paraiso at pintuan sa impyerno. So, ibig sabihin, nung binalot na yung katawan niya sa papel, ibig sabihin, kung ano yung ginawa mo nung buhay ka pa, yun ang magdadala sa'yo kung saan ka nararapat. Kung saan, anong ginawa ng isang tao, kung ano yung nakasulat sa libro, o ano yung ginawa ng isang tao, siya yung magtulak, magdala doon sa kung saan siya nararapat, kung sa paraiso ba o sa impyerno. So walang sinabi ng Diyos dito na Bible na sinasabi na ang kaligtasan ay nasa Bible. At wala din yan sa paniniwala ko ang Bible. Na ang Bible nga, sinasabi natin na yun yung kwento ng ah, istorya o kwento ng Diyos noon kung, kung paano siya nagpakilala. Isinulat ng tao sa libro. Kung baga, ngayon, natuto ang tao na mabago-bago, kaya na iba-iba ang lingwahe, translation. So na iba-iba lahat, maraming nabago. Maaaring nadagdagan, maaaring nabawasan. Kaya makita natin, marami ng iba-iba ang klaseng Bible at pakapal ang pakapal dahil sa pagbabago nito. Ah, hanggang hanggang sa natuto ang tao na mag ah, tatag ng relihiyon gamit ang libro. So, bawat relihiyon, nagbabago-bago sila ng mga salita na napalaman sa Bible o sa libro, pabor sa gusto nila o sa relihiyon nila. Kaya yun ang nangyari sa Bible. Kaya ang bawat taong nabubuhay
Nakasulat lahat dyan sa papel na sinasabi ng Diyos na may hawak kayong papel. Ang bawat isa may hawak na papel o libro o doon nakasulat kung ano ang ginawa mo noong nabuhay ka pa. At yun ang pagbigay ng pasya ng Diyos pagdating sa araw na hukma na niya ang tao. Ngayon, yung ah senaryo na yung dalawang lalaki at isang babae, ito yung paniniwala ko na itong ginagawa ko nga na ang ah, Diyos naglikha siya ng ah, tao after ah, 3 years ba yun sa mensahe na after 3 years nakalipas na inil, na inil, inilikha niya ang mga nasa paligid, nasa mundo, yung tubig, lupa, hayop, at iba pa. Ngayon, napag-isipan niya na maglikha siya ng tao. Pero ang tao nilikha niya, isa ito sa paniniwala ko, hindi lang dalawang tao. Kasi ang paniniwala kasi ng tao na ang tao ay nanggagaling tayo kay Adan at kay iba. Hindi yan ang paniniwala ko. Ang paniniwala ko, at yun ay back-up din ng Diyos dyan na mensahe niya noon pa, nang paniniwala ko, ang Diyos ay naglikha ng tao higit sa 3. So, ibig sabihin higit sa 3, marami siyang nilikha na iba-ibang klaseng tao. So kung tingnan din natin, imposible naman na nagagaling tayo kay at kay iba na dalawa lang. At yun kasi ang tinuturo na simbahan na galing tayo kay at kay iba. Pero kung titingnan natin, may itim, may puti, may brown, may mga ah, iba-ibang klaseng brown, may alanganing puti, at maraming makita din natin na marami. So, tugma yung nasa paniniwala ko at tugma din sa mensahe ng Diyos na naglikha siya ng 3, ang tao higit sa 3. So, yun yung isa sa paniniwala ko. Ngayon, yung sinabi ng Diyos diyan na ah, paano niya nilakha ang mundo, yun nga, binilikha niya ang mundo, tapos ah, wala pang araw na nilikha niya. So, naglikha siya ng araw para magkaroon ng sinag, yung bituin, buwan. Sa mensahe na pinakita niya, nauna ang buwan na nilikha niya, tapos araw. Ang buwan, bituin, tapos araw. Isa nakita ko na diyan sa mensahe, nauna yung buwan, sa nakita ko na nakatungtong doon sa nakabilog-bilog yung mga planeta. Ibig sabihin, yung mga planeta na bilog-bilog, nandoon yung dilaw na bilog. Ibig sabihin, yun yung buwan. So, kung ano yung nakikita natin sa paligid na hindi nagagawa ng tao, malinaw naman talaga doon na may naglikha talaga na isang makapangyarihan. So, ito yung Diyos na sinasabi natin na makapangyarihan. So, ngayon, isa ito sana sa basihan ng tao na may Diyos talaga na buhay. Kasi ang tao kasi pagkakilala nila sa Diyos, hanggang sa salita lang, hanggang sa bibig lang. Ngayon, hindi isinasa puso ng tao. Bakit? Bakit natin masabang hindi isinasa puso? Kasi, alam naman ng tao kung ano yung ayaw ng Diyos.
tao kung ano ang gusto ng Diyos. Pero ang ginagawa ng tao, yung mga ayaw na Diyos ang ginagawa ng tao. Kaya, sa total, ang Diyos sa tao ay salita lamang at wala sa gawa. So, hindi katulad ko na ang Diyos ko talaga ay buhay. Marami na akong paliwanag dyan na ang pagkakilala ko sa Diyos ay katulad ko na may buhay. Kaya habang nabubuhay ako, ginawa ko ang mga bagay na alam ko na yun ay ikakatuwa sa Diyos. Kaya isa yan sa basihan ng Diyos na isa kong tunay na niwala sa Kanya dahil din sa paniniwala ko na ang Diyos ay hindi dapat pagkakitaan. Mahalin ang Diyos na walang kapalit. At marami pang mga bagay na basihan ng Diyos kung nasaan ako naging tunay na niwala sa Kanya. Kung paano din ako nabuhay. Maraming bagay yan na basihan ng Diyos na paano ako naniwala sa Kanya. Hindi lang sa mga bagay na ayaw niya, hindi lang din sa mga bagay na gusto niya na yun ang sundin ko. Isa din sa nakikita ng Diyos, yung mga bagay na tulad na nga yan, yung noong pa naman talaga, hindi ako basta-basta nagtapon ng mga basura sa paligid kasi ang alam ko nga, itong mga nilikha ng Diyos, kailangan natin pangalagaan. Hindi ako basta-basta nagputo lang mga puno na wala namang purpose. At hindi rin ako, yun nga, noon pa, nagagalit ako, nalulungkot ako na nung ginagamit ng mga tao na tulad ng mga ah, panghuli ng isda, na maliit pa lang, huhulihin na. Nalulungkot ako sa panahon na yun na ano pa bang mangitlo, alalaki at mangitlo kung hulihin yan. So, kaya ako mula nung maliit pa, ang ginagawa ko talaga, pana at mamingwit. Kasi yun yung dapat gamitin ng tao. Kaya mayroong nag-comment sa akin no, na ah, bakit daw pagbawalan ko ang tao na manghuli ng maliit na isda, ako ba daw ang mag-sustento sa pamilya nila. So, yung mga ganitong ah, komento, makita natin na wala silang pakialam kung ano ang meron sa paligid. So maraming mga bagay na nakikita ng Diyos na ako talagang iisang tunay na niwala. Kasi nga, hindi pa naman ako kinausap ng Diyos. Ah, Hindi ako nangarap na gamitin ako ng Diyos. Maliit pa ako, nangaral ako, kumbaga, kasi bakit ako nangaral? Eh, may mga bata nga nag-aaway, sinasabihan ko, binabanggit ko sa inyo palagi na pinupuna ko sila na yun ba ang mga tinuro ng magulang ninyo? Di ba? Hindi nyo ba naisip yan na nakakasakit kayo ng kapwa ninyo bata? Bata pa ko nun, pero yun ang sinasabi ko sa mga batang nag-aaway. Pag may maghamon sa akin ng away o suntukan, sinasabi ko, ayaw ko nga, masarap mabuhay nang wala kang naramdamang sakit sa katawan. Isa yan sa ano ko. Kaya hindi ako, mga bata pa ko, hindi ako nakakita ng away talaga. Kasi umiiwas ako. At pag binubuli ako, umiiyak lang ako. Kasi katuwiran ko nga, hindi naman totoo yung sinasabi nila o katuwiran ko din na salita lang naman yung sinasabi niya. Hindi naman ako sinasaktan. Nasaktan ako sa damdamin, pero hindi ako mapagtanim ng galit at maghiganti. So isa yan sa ng pagkatao ko. So isa yan sa nakikita ng Diyos. Kaya ito yung mga nakasulat sa kaya sabi nating papel na nakarolyo na habang nabubuhay tayo, doon lahat nakasulat. Kaya pinakita rin ng Diyos yun doon sa na pagpasok ng pinto, ibalot yung katawan mo. So yun. So ngayon,
Sinabi nga ng Diyos diyan na ang tao, pag lumikas na, mayroong mapuntahan na nakalaan ng Diyos sa paraiso o sa impyerno. So yung sinasabi niya na ipaliwanag ko sa tao, ipinaliwanag ko na sa inyo yan, ang impyerno. Pero dahil nga gusto ng Diyos na buhuin uli, ipaliwanag uli tungkol doon sa impyerno, ang sinasabi nga ng Diyos doon sa una lang, na halika, isama kita sa impyerno para may kwento ka sa mga tao kung ano ang impyerno. Ito, walang labis, walang kulang to sa mensahe ng Diyos to, sa mga sinulat ko. Yun nga, lumakad kami nakapaa ako at pumasok ako sa may arko. Paglingon ko, naiwan pala siya doon sa may arko at ako lang ang pumasok. So, yun, naramdaman ko yung paa ko na medyo mainit at nagpatuloy ako sa paglalakad doon sa loob na nakita ko lang na yung inapakan ko na parang ah, lumang bakal na nagtuklap-tuklap. At naririnig ko yung sigaw sa paligid na samot-saring mga boses na rinig ko o lingwahe. Saklolo, tulong, help, at ano pa mga lingwahe na hindi ko maintindihan. Ngayon, habang lumalakad ako, natakot ako kasi wala akong nakikita. So, narinig ko lang yung mga boses. So, napalingon ako sa kaliwa. Paglingon ko, nandoon si Jesus Christ na nakatayo, na nakadamit ng puti, na yung damit ka ng sa, sinasabi ko yun sa may alas 3 ng ano, yung tawag nun. Basta yun yung ano, sunuot yung damit. Ngayon, nung suminyas ako sa kanya na wala akong nakikita, binustra ko yung kamay ko. At suminyas siya, tinuro niya ang daliri niya sa baba. So, ibig sabihin, ang impyerno, naramdaman ko sa paa, ibig sabihin sa ilalim ng inapakan ko. Sabi niya, kung ibig sabihin niya doon, ng impyerno nasa ilalim ng lupa. Ngayon, kinamayan niya ako sa halika. So, lumapit ako. So, paglapit ko, sabay lakad siya pumunta doon sa pintuan sa impyerno, may upuan doon. Tapos mayroong, yung sabi ko sa inyo palagi, yung ano ng pintuan ng barko sa rooftop, hinawakan niya yon. Nakita ko yung pintuan. Ang sabi niya, ito yung pintuan sa impyerno. Dito ko pinapapasok ang kakasalanan ng kaluluwa. Kailangan ko sila linisin sa pamagitan ng pagsunog bago ako maghubog ng malis na buto para bubuhay ko sila muli. So yun, walang labis, walang kulang yan. Ah, Sinasabi ng Diyos yan na ang lahat ng makasalanan pala, bubuhay niya, ito yung reincarnation. Pero dumaan ka na sa pagsunog para malinis ka. So ibig sabihin, pag serbisyuhan mo o pag silbihan mo ang nangagawa mo mga kasalanan, kung ano yung nakasulat doon sa libro ng Diyos nung nabubuhay ka pa. So dahil makasalanan ka, so kailangan mo pagsilbihan o pagdusahan yung mga nagawa mong kasalanan na hindi mo na pagsisihan nung buhay pa. Dahil nga ang pagsisisi nga na sinasabi ng Diyos na laging handa, yun yung nagsisi ka at hindi mo na ginawa yung mga kaya alam mo nang ayaw ng Diyos yun. So hindi yung nagsisisi ka, ang gawa ka ng kasalanan, sabihin mo sa Diyos na patawarin mo ako Panginoon, hindi yan tamang paniniwala. Kailangan, pag alam mong kasalanan yon, huwag mo nang gawin. At sa hindi mo na ginawa, dahil naniwala ka nga na kasalanan at ayaw ng Diyos, hindi mo man sinabing nagsisi ka, pero dahil hindi mo na ginawa, nagpatunay yan na pinagsisihan mo yon. So, yun yung sinabi ng Diyos na nasaan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang yun ulit niya ang mga bagay na ayaw ko. So, ibig sabihin, hindi nyo sinasabing patawarin mo ako Panginoon, ay hindi ko na ulitin,
Pero dahil sa ginawa mo na hindi mo na ginawa, nakikita ng Diyos na nagsisi ka. So, pag ipakita mo yun sa Diyos at gawin mo yan na habang nabubuhay ka, ibig sabihin, nakahanda ka na. Dahil ang kamatayan, anytime darating sa buhay mo yan. So, yun yung sinabi ng Diyos na laging handa. Ibig sabihin, sa araw-araw nating buhay, kailangan gumawa tayo ng kabutihan dahil anytime, maaari tayong mawala. So, sa pagkawala mo, ay wala kang nagawang kalabag na labag sa kalooban ng Diyos o hindi ka nakasakit ng damdamin ng kapwa mo. So, ibig sabihin, pag nawala ka na rin sa maganda mong mga ginagawa at nakapaghanda ka, ibig sabihin, sa paraiso ka pagdating ng araw na hanggang doon ka lang. So, dahil sa paraiso, yun yung naibabaw sa ibabaw ng lupa na nagkaiba lang ng dimension. So, ang paraiso, wala ka ng pagdusahan pa dahil nga napaghandaan mo pa nung buhay ka pa. So, yun nga sabi natin na kahit anong gagawin ng pare at pastor ninyo na ipagdasal kayo, lahat yan nawawala. Kasi nung buhay pa ang tao, siya mismo ang gagawa ng mga bagay na yon na yun ang makapagligtas sa kanya. Kaya kung makasalanan yung tao, kahit anong gawin ng dasal ng mga pare at pastor niyo o pamisa man, wala yung silbi. Kasi mismong may katawan, siya ang gagawa ng sarili niyang kaligtasan. Yun din yung sarili niyang gawain, kung ano man yung gawain niya na magdala sa kanya doon sa paraiso. So, ang turo ng simbahan, nabubura lahat yun. Kasi hindi po totoo yun. Katulad ng pangupisal din, na ang pangupisal, sa inyo, kayo mismo magsasabi sa pare o sa pastor ninyo sa mga ginawa niyo kasalanan. Pero doon pa lang, malaki pagkakamali na dahil ang tao nagkakasala dahil sa ah, ginawa niya ng mga bagay na ayaw ng Diyos. So nakakasala siya doon sa Diyos mismo, hindi sa pare at pastor ninyo. So walang ibang magbigay ng kapatawaran sa inyo kung hindi ang Diyos lang. Ngayon, dahil nagkakasala kayo mismo sa kapwa ninyo, so doon kayo manghingi ng kapatawaran mismo sa kung sino yung taong doon ka nagkakasala. Dahil pag nahingi ka ng kapatawaran sa tao na yon na ginawa mo ng masama at nagpapatawad ka, automatic mabubura yung kasalanan mo na tatak na doon sa libro ng Diyos na kasalanan mo dahil pinatawad ka ng taong saan ka nagkakasala. Ngayon, kung hindi ka mapatawad, manatili yung kasalanan mo nakatatak doon sa libro ng Diyos na siya ang magtulak sa iyo para sa hatol ng Diyos kung saan ka nararapat. Kung sa impyerno ka dahil sa mga kasalanan mong nagawa, doon ka. So ngayon, mawala din yung bisa, yung sinasabi ninyo na ah, dasal, pangupisal, dahil nga sa tunay na pangupisal, mismong may katawan, mismo yung kaluluwa ninyo. Pagharap ninyo sa Diyos, doon na kayo tatanungin ng Diyos na alalahanin mo ang nakalipas o nakaraan mo. So doon ka na mag-umpisa ngayon. Patay ka na. Kasi yun din yung basihan ng Diyos na saan ka nararapat. So kung marami kang ginawang kasalanan, yun yung sasabihin mo sa Diyos na, Panginoon, ito yung nagawa ko nung buhay pa ako. So dahil yun ang nagawa mo, sasabihin ng Diyos, dahil yun ang nagawa mo, pagdusahan mo yan. So sa impyerno ka nararapat. So yun sinasabi ko na walang tika-tika, walang ah, sandali o anuman kasi yun na yung hatol ng Diyos sa inyo. Ngayon, kung sa paraiso ka din, wala kang maalala kung mangumpisal ka sa Diyos kasi wala ka naman talagang alalahanin. Kasi ang lahat ng nagawa ng tao nung buhay pa na kabutihan, hindi yan
ah, hindi yan maalala ng kaluluwa kung ano yung ginawa niyang kabutihan. Kung sasabihin mo, paano hindi nawala, nasa libro. Nasa mensahe ng Diyos yun na sinasabi niya, ikaw yung tunay na tumutulong. Dahil pag tumutulong ka, wala kang naalala. So, ibig sabihin ng Diyos doon, kung may mga ginawa tayong kabutihan, hindi natin yun isumbat, hindi natin yun ipagmalaki sa kapwa natin dahil ang Diyos nakakaalam kung anong ginawa natin. So, pag nawala na tayo, wala ka nang maalala. Dahil wala kang naalala, ibig sabihin, puro kabutihan ang ginawa mo. Katulad na ng ginawa ng Diyos sa akin, na sabi niya, alalahanin mo ang nakaraan mo. Ngayon, ang sabi ko, ang naalala ko lang, may asawa at anak ako. So, ibig sabihin, mula noong bata pa ako, 10 years pataas, dahil doon na nag-upisa nga ang kasalanan, kung may kasalanan ka man, doon na nag-upisa na naka-ukit na sa libro ng Diyos, wala akong maalala kasi wala akong ginawang kabutihan at marami akong ginawang mga bagay na alam kong yun ang ikatuwa ng Diyos. So ayun, nang sabi ko nga, may asawa at anak lang ako. So ibig sabihin ng Diyos doon na yun yung pag-umpisal na sinasabi natin na kung nag-umpisa na kayo sa pare, kung isipin ninyo o sa pastor ninyo, ano i-umpisa ninyo sa pare? Di ba yung ginawa ninyong masama? Hindi naman kayo bago-umpisal sa pare na sa pastor ninyo na kung ano yung mga kabutihan na ginawa ninyo. Ang sasabihin ninyo lahat, puro nagawa ninyong kasalanan. So wala kaibahan doon sa sinabi ng Diyos na alalahanin mo ang nakaraan mo. Dahil wala akong nalala, ibig sabihin, wala akong ipag-umpisal sa Diyos. Kasi ang nagagawa ko mula ng kabataan ko, puro naman kabutihan at ay naanisunod sa kagustuhan ng Diyos. So dahil nga marami kang naggawang kasalanan, so yun yung ikumpisan mo sa Diyos. So sasabihin ng Diyos, sa impyerno ka dahil doon ka nararapat. So yun nga sabi ko sa inyo, na yung papel na nakarol, doon nakasulat lahat kung saan ka nakarapat, yun yung pintuan na sinasabi na yun ang magdala sa iyo doon sa pintuan sa impyerno. Kaya nga sabi ko nga doon sa huli na ako sa huli, ang sabi ng Diyos, hindi mo pa oras at hindi pa, marami pa akong gagawin sa mundo. So pag tayo, hindi pa tayo oras at gusto pa ng Diyos manatili pa tayo sa mundo, hindi ka pa talaga, hindi mo pa oras. Kaya nga may mga ah, pagkakataon ng isang tao na sa halip na mamatay na siya, may mga paraan na nabubuhay siya. Dahil kailangan pa ng Diyos nandyan pa siya kasi may mga ginagampanan pa siya sa buhay niya. So ngayon, yun yung sinasabi natin na ang Diyos tagapagligtas. Kasi hindi niya pinabayaan ng tao na yun na mapapahamak na sana. Kasi may paniniwala siya sa Diyos na ang Diyos ang buhay at sa gawain din niya nung noon noon pa na marami yung mga ganda niyang ginawa na alinsunod sa kautusan ng Diyos o kagustuhan ng Diyos. So nandoon yung Diyos na tagapagligtas. Ngayon, sasabihin niyo na bakit naman yung iba ay na tuluyan? Kasi nga, ang tao naniwala ng Diyos sa salita lang. Pero sa tunay niyang gawain, hindi niya nagagawa kung ano yung gusto ng Diyos. So, anong nangyari? Ang Diyos ay nagpabaya sa tao na yon. Kaya kung nasa kapahamakan ka na, hindi ka na ililigtas ng Diyos. Pabayaan ka niya hanggang sa matuluyan ka o mamatay ka. So, yun yung sinasabi ng Diyos pag humiling ng tao na ang Panginoon, iligtas mo ako kasi yun ang laging lumalabas sa bibig ng tao eh. Pag nasa bingit ng kamatayan o sa kahirapan, yun ang laging sinasabi niyo. So yun ang sagot ninyo sa inyo na ilang oras na lang o 6 na oras o 5 segundo lang natira sa iyo. Ibig sabihin ng Diyos doon, pabayaan ka niya. Pero ang Diyos hindi mamamatay tao. Siya ang tagapagligtas, siya ang pag-ibig. Gaya lang, iniibig niya,
at iligtas niya ang mga taong to ay naniwala sa Kanya. Yun din yung sinasabi ko sa inyo na ang mga himala ay pumapasok yan palagi at ginagawa ng Diyos yan doon sa mga taong naniwala. Dahil paano maghihimala, bibigyan niya himala yung mga taong hindi maniwala. Pabayaan nga ng Diyos yun eh. Di ba? Na hayaan niya mapahamak. So, paano siya magbigay ng himala? Ang swerte ng mga tao na yun na hindi nga sila naniwala ng Diyos sa base sa gawain nila, sa pang-araw-araw nila, kung paano sila nabubuhay, eh puro naman kasamaan, alam bang himala ang Diyos sa kanila. Di ba? So, yun yung pabayaan ng Diyos. Yun ang kalooban ng Diyos. So, ah maraming mga bagay, ah himay-himayin man natin, tapatan natin ang mga paniniwala na namulatan ninyo at sa turo ng galing sa mga relihiyon at simbahan ninyo, ah malayong malayo sa katotohanan na ang relihiyon nga ninyo ay may ah, sapat na batayan na sinasabi ninyo na kayo ang maliligtas. Dahil kung ako ang tanongin ninyo, walang kahit isang katiting na masabi ko sa inyo na ang reliyon ay makapagligtas. Kung tapatan natin yan sa sinabi ng Diyos na hindi lahat ng nabanggit sa salita at pangalan ko ay akin sila. So doon pa lang, hindi ibig sabihin, sinabi niyo, nagsimba kayo, mareliyon kayo, o tuwa kayo ng Diyos, ligtas na kayo. Dahil nga, nagbabase nga ang Diyos sa gawain natin. Ngayon, may sinasabi ang Diyos din sa mensahe na ang mapahamak ay kasing dami ng buhangin at ang mga ligtas ay kasing dami ng graba, malinaw doon na ang mga relihiyon ay mawala yan, mabura siya dahil nga nandoon naniwala ang tao sa mga relihiyon. So nasama kayo sa buhangin. So ngayon, ilan-ilan lang ang mga tao na hindi naniwala ng relihiyon. So sila yung nabilong doon sa graba. So ito yung maliligtas. Dahil ang mga taong ito, nabubuhay ito na ayon lang sa paniniwala nila o ano ba yung ah, alam nilang nakakabuti o nakakatuwa sa kapwa nila. So yun yung ah, kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay nasa gawain at hindi doon sa simbahan. So yun yung punot dulo noon na sinasabi nga ng Diyos na kung walang Diyos ang nagagabay sa akin, lahat ng mga paniniwalang sinishare ko sa tao, ah, hindi ko ito basta-basta magawa. Dahil ang lahat ng mga tinuturo ko, mayroon akong basihan at batayan. Una, sa paniniwala ko, ah, kung ano ang tunay na kaligtasan, ano ang ah, impyerno, ano ang paraiso, at ano ang relihiyon, kung ano pa ang mga namulatan ninyo, pinaliwanag ko yan ng maraming beses. Kaya makikita ninyo ang kaibahan sa turo ng mga pare ninyo na nagbubuklat ng libro o itong nagtuturo ako na base sa paniniwala ko at may backup din ang mensahe ng Diyos kung ano yung dapat kong ituturo sa tao. Yun yung sinasabi niya na huwag kang matakot na magparating sa mga mensahe ko doon sa mga tao. Dahil kasama mo ako sa lahat ng panahon. O di ba? Ang sinabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral, buksis mo makapagaling. O, yung power of mind na sinasabi ng Diyos, nabigyan kita ng power of mind, nandyan lahat ng laman. So, yung backup na sinasabi natin dyan, ano yan, ah, nagsubra-subra na ang patunay na meron nga akong backup ng galing sa Diyos. Unang-una, hindi ko magawa itong lahat kung walang Diyos na may gabay. Kaya nga sabi nga niya na tanungin mo sila
kung paano mo nagawa yan kung wala kang gabay na galing sa may kapal o sa galing sa Diyos. Dahil nandyan siya, sabi nga niya, kasama mo ko sa lahat ng panahon. Kaya mula pa ng umpisa sa mga ginagawa ko, magkrusada man ako ng personal o ano man ang ginagawa ko sa pinag-utos ng Diyos, inagampanan ko ito lahat ng buong buo dahil nga nandyan siya na sinasabi nga niya, nakasama mo ako sa lahat ng panahon. Kasi kung wala siya, hindi na ako aabuti ng ganito kahabang panahon na 16 years ang abutin ko. Ah, sa 16 years, hindi na basta-basta yan. Magsiwalat ka nga lang nakakasira sa kapwa o ano man ang sinasabi mo doon sa kapwa mo, marami na magtangka sa buhay mo. Pero ako, maririnig ninyo, wala akong ah, paligoy-ligoy. Pag sinasabi ko talaga isang salita na mensahe ng Diyos, sinasabi ko talaga sa social media o sa tao o sa personal man. So, wala akong duda doon na talagang nahagip ko lahat ng mga taong pinaniwalaan ninyo. Kaya kung may magtangka sa buhay ko, yung mga taong nasasaktan o nasagasaan ko. Dahil nga, nagpaalala ang Diyos dahil sa kanila. Dahil ang tao nalugmok sa kasalanan o kasamaan nang dahil din sa kanila. Ngayon, ang punot dulo, kaya nila akong gustong burahin dahil pag naniwala ang lahat ng tao sa akin, wala na silang malikom na pira o hindi na sila makapangloko sa tao kasi ang tao matuto ng mag-isip ng tama. Kaya gusto nila akong burahin. Pero kawa ng Diyos naman, hanggang ngayon nanatili akong namuhay na simple at normal dahil yun yung kabilin-bilin niya. Kaya nagpatuloy ako hanggang sa kasalukuyan. So hanggang dito na lang muna. Miss Kay, maraming salamat sa inyong lahat sa pagkinig. Oh, thank you, Brother Nars. Brother Nars, mag-excuse mo na ako pero recorded ko na ang mensahe. Tatlo lang ang naiwan. September 16, 17, at saka 21. I will play September 16 but then babalik ako after a few minutes lang, Brother Nars. Wala problema, Miss Kay. Okay, I will play yung sa 16, ang remaining is September 17 at 21. Nasa ano na, sa messenger niyo. I think nakita Sige, na sige. ni mo, MJ. Apa.